Hi Gemini, this is Jav. Welcome po sa ating channel. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Gemini. This is for you, Gemini, ngayon June 9 to 15, 2025. Your weekly gabay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Mga ganap po para kay Gemini ngayong June 9 to 15, 2025. I need 3 cards po. Gemini, pwede may importanteng lakad kayo for this week. Oo. Pwedeng kayo ang bisita, pwedeng nakatanggap kayo ng bisita, or di kaya'y may makakatanggap kayo ng importanteng news or information na bibigyan mo siya ng agarang aksyon or reaksyon. Medyo worried ka or nalungkot ka. It might be nangyari na ito na naalala mo. Oo, or mangyayari ngayong week na saan ay hindi po. Kasi may nakita ko ditong loss of connection sa isang tao na maaring naalala mo, maaring na-miss mo. Pwede din na mangyayari po. Pwedeng loss of things or loss of opportunity. Pero huwag kayong mag-alala kasi may nakita ako ditong success and positive outcome. Bawing-bawi ito kasi joy and happiness to eh. Oo, success and positive outcome, joy and happiness, claim nyo po. Energy po ni Gemini ngayong June 9 to 15, 2025. Andito po si Angel of Guidance. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, like for example, nanood kayo sa isang video natin at sa inyong weekly gabay tarot reading, video reading po, tapos may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng cards nyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So, ano yung energy ni Gemini? May importanteng desisyon. Oo, pagpasya. Naging honest kayo sa inyong sarili. And this is your energy card. This is your card, Gemini. An air sign. Kayo po ay matalino, matapat, diretsang magsalita, medyo seryoso.
respetadong tao, nagsiset ng boundaries. Actually, ang lakas ng energy ng single parent dito. It might be may malaking influensya sa iyo or kayo po ito. Magaling kayong gumawa ng desisyon. Manindigan para sa iyong mga paniniwala. Focus kayo on your logical at katwiran kaysa sa umasa sa emotion. So this card asks you to use your intuition. Intuition pa. Oo, para gabayan ka. Kasi ang intuition, siya po yung magsasabi kung ano yung next action mo. Siya po yung magtuturo kung saang right path patungo sa success. Siya din yung magsasabi sa inyo kung may taong hindi totoo, may nangyari na hindi mo alam, na kailangan mong malaman. So, mahalaga na makinig kayo sa inyong intuition. Mas pinipili mo yung talino mo kesa sa emotion. So, humingi kayo ng tulong mula sa inyong trustworthy na kasamahan or taong same kayo ng, for example, this is business industry. Kumbaga, pwede niyong kausapin yung mentor nyo na makapagbigay sa inyo ng advice. At tsakin na makagawa kayo ng diskarte sa inyong layunin sa buhay. You are inspired in action. Nagkaroon ng momentum. Nagkaroon ng direction. Focus, determination, concentration, perseverance. This card tells you na you should have a clear intention. Mag-focus kayo and a plan for action. Mag-create kayo ng konkretong plano para makagawa kayo ng malaking desisyon. Dalawang card na mismo nagsabi dito na makinig po kayo sa inyong intuition. Listen to your intuition to guide you towards the next action. So, dalawang card na mismo nagsabi dito na makinig kayo sa inyong intuition. So, ang sabi ng card dito, you have success in the face of difficulty. May nakita ko dito sa buhay ng pag-ibig, lalo na sa mga single dito, na may advice ka sa dito na huwag madaliin upang magkaroon ka ng relasyon. Kung nakilala mo na siya, kailangan mong kilalanin ng mabuti. Kumbaga. Sa mga, kailangan pong gumawa ng solid foundation at mag-establish kayo ng any plans bago kayo mag-next level. Whether sa relasyon man to, sa buhay, karera. At may advice din dito sa inyong career and money na kailangan mo mag-focus, comes with determination and clear intention. Plano pa rin to Plano pa rin to na pinupush ng cards dito na galingan nyo sa paggawa ng plano. Konkretong plano para makagawa kayo ng best decision or best choice. Sinabi naman dito na kayo, Gemini, air sign, na magaling kayong gumawa ng desisyon kasi ginagamit nyo yung talino nyo. So, ito yung clarification sa oracle cards nyo na mukhang may lakad. Kung wala mang lakad, pwedeng nag-decide kayo to level up. You are moving forward to the next level. Again, pwedeng sa relasyon to, or pwede din sa career and money to. Spirits, guide, angels, archangels, guardian angels, message pa para kay Gemini for this week. Life review, sabi po ni Archangel Jeremiel, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced.
So, yung mga bigat na nararamdaman mo, yung mga naisip mo pa sa nakaraan, which is lumabas dito sa oracle cards nyo, it's time to let it go. It's time to move forward. Baka kailangan ng bigyan ng solusyon para hindi mo siya daladala sa present. Kailangan bigyan ng solusyon. Okay, it's time to heal. Career and money po ni Gemini. Ngayong June, check ko muna ha. June 9 to 15, 2025. Okay. Parang dalawa na ito. Kunin ko na. So, career and money niyo po. Gemini for this week. This is long-term abundance. This is steady progress. Sa mga nag-invest na mukhang nagkaroon ng mabagal na resulta, kailangan ng mahabang pasensya. Huwag kayong mag-alala kasi ito ay magbubunga ng masaganang resulta po kung hayaan mo lang itong magbunga. Continue to take steady action on your goals while remaining patient and realistic about your expectation. Mukhang nababagalan ka sa growth dito. Kaya nga ang sabi ng card dito, huwag kayong mag-alala kasi magkakaroon ito ng masaganang resulta. Yung sabi dito sa inyong oracle cards na magkakaroon siya ng positive outcome. Basta ipagpatuloy nyo lang po yung mga ginagawa nyo dyan. Steady action po on your goals. Okay? Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho or nag-iisip ng bagong karera, may perfect time, sabi ng card. So, claim this long-term abundance and steady progress. Kung may narinig kayong ingay, may kasama pa akong bata dito. Okay, let's proceed. Ito yung sabi ko kanina sa inyo na worried, nalungkot kayo, lumabas dito sa career and money nyo. And I believe nangyari ito sa nakaraan, pwede din mangyayari for this week na sana hindi, 'di ba? So, kailangan pag-iingat. Maaari din may nalampasan kayong opportunity na kailangan mo sana ngayon. Pwede din na niloko ka. So, pay attention ha, kasi may scam dito. May scam po akong nakikita dito. So, pwedeng naalala to na sa nakaraan, pwedeng mangyayari for this week na hindi sana. Okay, so kailangan ng pag-iingat po. So, kung may opportunity dyan, kailangan mong mag-decide. Pero hindi siya rush. Pag-isipan ng mabuti. Kasi may nakita kasi ako ditong loss of opportunity. So, don't worry kung nangyari ito for this week na naalala nyo na nabibigatan kayo or nangyari na hindi sana. Don't worry after nitong unos. May parating a new direction sa inyong career and money. Ito nga yung sinabi dito ni Archangel Jeremiel na kailangan mong i-let go na yan. Magkaroon ng healing para hindi mo siya dala-dala everyday. Kailangan mong tulungan mo yung sarili mo. So, this is truth-seeking, nanindigan kayo, which is sumabas din to sa energy cards nyo. Yung magaling kayong magdesisyon, ginagamit yung talino nyo. Ang pagiging mas paninindigan at nakatuon sa layunin o proyekto ay magdadala ito ng pagbabago sa trabaho
Actually, may nakita kong away dito. Argument. So, ihanda ang sarili na ipagtanggol ang sa anumang paraan. Siyempre, sa right way tayo. So, ito yung sinabi dito sa Oracle cards so kanina na may dumating na news or information na bibigyan mo siya ng agarang aksyon or reaksyon. So, ito ay panahon na para umaksyon kung alam mong nasa tama ka. Oo, ito ay sumisimbolo ng katapangan at confidence. This card tells you to be careful sa mga ginagawa at pinipiling desisyon. Message for you. Reducing losses, elimination, and completing a new metamorphosis. Time to set higher goals. So, nag-clarify pa rin siya. So, kailangan yung kailangan nyo pong iwan na yung nagbibigay ng bigat sa inyo. Kailangan nyo nang bigyan ng solusyon yung regarding sa loss. Yung sabi ko sa inyo na loss of connection, loss of things, or loss of opportunity na kailangan yung i-let go para magkaroon ng healing. Okay? So, pag-iingat din. Kung hindi man na nangyari ito sa nakaraan, mag-iingat din for this week. Time to set higher goals. Which is connected sa inyong paggawa ng malaking desisyon. This is about your love life, self-love, partnership, and romance. This is Angel of Courage. Okay. Mas lumawak talaga yung ambisyon nyo sa buhay. May mga target kayo regarding sa career and money nyo. So, let's proceed sa love life nyo, self-love, partnership, and romance. Pagbalanse. Balance, stability, pagkakaisa. Sa mga single dito, buhos ang oras mo sa pag-aaral or trabaho. Parang nauubusan kayo ng time para sa sarili nyo. Pagbalanse ay kailangan. Ganun din sa mga may relasyon. Panahon sa sarili, panahon sa partner nyo, panahon sa family mo. Kasi magiging busy kayo dito. Oh. So, kailangan ng pagbalanse. Hindi ibig sabihin na mag-overtime ka. Hindi ibig sabihin na mag-overspend ka sa trabaho or sa mga ginagawa mo. Kundi, pagbalanse. Bigyan ng oras. Okay? Nakita ko naman dito ng pagkasundo. Naging responsable kayo. Binabalanse nyo. Okay? This is overcoming obstacles, self-assurance, overcoming obstacles po. Self-assurance, resilience, angel of courage to. So, courage, inner power. Para sa mga single, have a confidence at labas din kayo sa comfort zone nyo. Upang sa gayoy, you have a chance to meet new people. Kasi, nakikita ko dito sa dalawang card nyo po, sobra talagang focus sa inyong mga ginagawa. It might be naubusan kayo ng time para kilalanin yung ibang tao. Sa mga single ha. Oo. So sabi ng card dito, labas din kayo sa comfort zone nyo. Upang sa gayo, you have a chance to meet new people. It might be, ang ilan sa inyo dyan na handa na pumasok sa buhay ng pag-ibig. Pero paano ka maka-meet ka ng bagong tao kung parati kang nagtrabaho?
Oo, yung focus ka masyado sa inyong career. Hindi naman yan masama. Kumbaga, kailangan nga ng pagbalanse. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, share your opinion or problema sa connection nyo, sa partner nyo, sa relasyon nyo, para alam din niya na may concern ka. Kasi minsan may tao talagang hindi sensitive, kumbaga palagay na sa relasyon. So, kailangan ng kausapin para ma-resolve na. Okay? Message for you. Stay optimistic. Positive thinking and faith will bring romance into your life. Pag-imani niyo po yung blessings sa binigay sa iyo. Gemini, see you tomorrow. Maraming salamat po.